Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang ina ninyong lahat. Magtiis kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! The Senate is under attack, was under attack. Walang iisang signo na kamusta sa amin. No. Excuse me. Hawak natin ang beat. Ano ngayon? Ibuwi sa inyong buhay para kay Bibi Sara Duterte! Hindi po confidential ang katotohanan. Ayong adlaw sa Tanang Bisdak, welcome to the pre-pilot episode of Prangkahanay, a Bisdak podcast. My name is Attorney Reyes Del Rosario and I will be your host for today. Unfortunately, di nato makauban karon ng atong amiga, si Lovely Granada, tungod kay naa pa siya karon. Believe it or not, naa siya karon sa West Philippine Sea, naa siya sa Pag-asa Island karon. Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong adlaw na ato karon sa Pag-asa Island. No? 10 years na, no? Sukad nga atong nadaugan ang West Philippine Sea arbitral ruling apan ang atong pagpaningkamot o pagkikisog padayon gihapon. Ang atong pagkikisog dili lamang para sa Pag-asa Island, kundi para sa tibuok Pilipinas. Ako si Lovely Granada, ordinaryong Pilipino, nagsasabing West Philippine Sea atin ito. At ang Pilipino ay hindi kailanman pasisir. Mabuhay ang Pilipinas. In the later episodes, we will be with her ug makauban nato siya sa mga storya. So, first of all, now we'd like to thank everybody. Pag gusto namo pasalamatan because I know you guys have been waiting for the drop of this first episode. Pero ang problem nato karon, wala lagi si Lovely. Pero sige lang, kabalo ko, excited po mga madunggan ang iyang mga opinions. But today, I'm also going to discuss to you guys nga nung mangyud na ay the Bisdaks. Nganong gisugdan maninamo ni Lovely og atong mga uban-kauban nga bisdak content creators og mga bisdak nga mga ordinaryo nga tao nga gusto lang gyud sila madunggan. That's precisely the reason why. Kung mo kabalo, gikan po day kog Mindanao, no? Gikan ko sa Butuan City. And for so long a time, I felt like dili gyud madunggan ang mga Bisaya. Sama nato, especially sa mga storya, sa mga politikang pangnasudnon or kanang mga national politics, national interest. And I also understand why grabe gyud ang suporta sa mga katauhan sa mga politicians like President Rodrigo Duterte because isa nakasiglo ang atong nasod as a republic but wala pa gyud taon na himong presidente nga Mindanao. First time gyud si President Rodrigo Duterte. Mao nang kabalugid ko nganong grabe gyud ka proud ang mga Mindanaoan, nganong grabe ka proud ang mga Bisaya kay President Duterte when he was elected as president. Pero of course, ang atong mga istorya karon dili nato i-limit dito, no, dito lang sa Bisaya pride, but we also want to for the Bisaya, no, nga makabaluta unsay kamatuoran, makabaluta sa mga hisgotanan pampolitika nga walay bias, no. So diri sa the Bisdak siguradoon namo nga walay color, no, wala tay ka ng panigan nga color bisag ang among background kay pink o green, pero at the end of the day walay DDS dire, walay kakamping, walay loyalista, walay BBM supporter. Ang importante diri, madunggan ang mga tingog sa mga katauhan, madunggan ang tingog sa mga Bisaya. Dili lang ni siya exclusive for Bisaya content creators. Kung ikaw isa ka ordinaryong Pilipino, isa ka ordinaryong bisdak, nga gusto pod nimo madunggan sa mga katauhan ang imong mga opinions, base sa imong nabalaan or base sa imong experience, base sa nagkalain-laing perspektibo nga imong nadunggan gikan sa imong pamilya, gikan sa imong igsoon, gikan sa imong mga amigo, gikan sa imong uyab. Ang importante karon ang the Bisdaks para sa tanan. Speaking of kamatuoran, I'm sure a lot of you guys are very concerned, especially sa atong mga bisdak. Concerned kayo ta sa mga panghitabo sa atong nasod karon, labaw na ang very important nga issue ug topic that involves atong kabisdak nga si Vice President Sara Duterte, no, kay ginatubang niya karon ang impeachment trial, no. For this first episode, atong pre-pilot episode, atong hisgutan unsa man ang nahitabo sa first week sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. So atong hisgutan kung unsa ang nakabutang sa balaod, atong hisgutan unsa ang mga panghitabo para matabangan mo na mag-form og inyong kaugalingon nga mga perspective o opinion ay naani nga issue nga dili base sa mga fake news and disinformation.
Sugdan nato ang atong diskusyon sa unang adlaw sa impeachment trial. No, wa pa gani nag-present og ebidensya, wa pa gani nagstorya ang mga witnesses kay medyo nagkagubot na ang impeachment trial court, no? Kay Senator Ping Lacson nag-motion siya nga mag-elect daw kuno og bag-o nga presiding officer. Kini gipalagan of course ni Senator Alan Peter Cayetano kay niingon siya against daw kuno kini sa constitution. But eventually na-elect si Senator Chis Escudero as the presiding officer of the impeachment court. Unsa man gid nakabutang sa atong balaod when it comes to selecting the presiding officer? According to our constitution, kapag ang presidente ang subject to an impeachment trial, then the sitting Chief Justice will become the presiding officer. Pero kung lain na mga impeachable officials, walay nakabutang sa atong constitution. Then basically, it's the prerogative now of the Senate to select who their presiding officer will be. Kay nakabutang po sa atong constitution that the Senate can promulgate its own rules when it comes to impeachment. Kini nga desisyon sa atong mga senador gi-question pod before the Supreme Court, no, ni Attorney Israelito Torion, isa ka known alay ni Vice President Sara Duterte. Gi-question niya kini nga dili kuno sakto ang pag-select sa bag-ong presiding officer. Invalid kuno kini, which is the reason why invalid pod kuno ang tibuok impeachment trial ni VP Sara. Now let's proceed to the opening statements. Klaro kayo ang giingon sa prosecution that impeachment is a constitutional process ug tanan nga mga aligasyon against VP Sara should be proven through evidence. Now, the defense karon ang ilahang argument is that VP Sara Duterte was elected by 32 million Filipinos. Pasabot ni ani, dili kuno ganahan ang mga Pilipino nga atong ipa-undergo og impeachment trial si VP Sara Duterte. Now when it comes to the opening statement of the presiding officer, Senator Judge Chis Escudero, niingon siya dito nga i-follow daw nila by the book ang rules, especially the Constitution, when it comes to the impeachment process. Kabilang niini, apil niini, ang threshold nga gamiton sa atong impeachment trial court kung unsa kuno grade number, whether 16 ba or lesser, in determining conviction ni VP Sara Duterte. Kay klaro kayo ang nakabutang sa Constitution that 2/3 of all members of the Senate shall vote in order to convict an impeachable official subject to an impeachment trial. Pero napoy argument ang uban legal luminaries kay mosulti sila nga dapat dili kuno 24 ang gamiton para to compute the threshold. Dapat kuno lesser kini kay naay mga senator judges nga dili makaparticipate during the impeachment trial. Unfair kuno kini kay unsa man nila pagkabalo kung wala sila nakakita sa mga ebidensya nga gi-present sa prosecution o sa defense. How will they reach an impartial decision regarding this case? So what they are saying is dapat lesser than 24 ang threshold, which also means na dapat lesser po ang number in order to convict an impeachable official, in this case VP Sara Duterte. Also during day 1 giklaro sa prosecution nga ang ilang unang article nga itakol kuno kay ang Article 4, which is the alleged grave threat of VP Sara Duterte against President Bongbong Marcos, against First Lady Lisa Marcos ug si former House Speaker Martin Romualdez. Let's proceed now to day 2 recap mo na ni ang very exciting part, no, nga nagsugod na gyud ang impeachment trial kay gipresenta na ang witness, unang nga witness si NBI official Kalilong. But of course, before the presentation sa unang nga witness kay naay nahitabong eksena sa gawas sa plenary hall ni abot none other than the Vice President herself, Vice President Sara Duterte. Abi sa mga tao mo attend siya dito sa impeachment trial mismo. Pero ang nahitabo, nagpa-press con si VP Sara. Unsa may nahitabo sa press con, gitubag ba niya ang mga pangutana sa mga media o sa press? Wala. Ang gibuhat lang ni VP Sara Duterte, nag-ingon siya og usa ka statement. In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Ingon siya, in this bloodbath and bludgeoning, I will be bloodied but unbowed. Ini ko nga statement, very strong statement coming from the Vice President. O ingon niya mga supporters, ang mga DDS, na dapat kuno mahadlok ang prosecution. Kay atubangon gyud ni Vice President Sara Duterte no matter what ang mga allegations against her.
Pero on the other side, ang mga critics si VP Sara, ingon sila nga empty words ra kuno kini ug wala gyud niya gitubag ang mga allegations against her. No nga niana sila nga supposedly nanon tay opportunity si VP Sara nga moatubang sa impeachment trial court, but she chose not to. Pasabot ni ini, gusto gyud niya i-evade ang accountability. Now let's proceed sa unang witness against VP Sara Duterte ani nga impeachment trial. Presentation pa lang sa witness sa prosecution, gi-block na kini sa defense. Kay niingon sila, dapat daw dili i-present as witness si NBI official Kalilong. According to them, wala kuno siya credibility to become a witness to this impeachment trial court. But of course, the presiding officer, Senator Cheese Escudero, overruled that particular objection o gi-allow niya ang presentation ni NBI Senior Agent Kalilong. In his testimony, gipaymatud-an ni Senior Agent Kalilong nga authentic kuno ang video nga i-present sa prosecution as part of their evidence against VP Sara in order to prove Article 4 of the Articles of Impeachment. Iyang gipasabot sa mga senator judges kung giun sa pag-preserve, giun sa pag-authenticate o giun sa pag-ensure nga wala na alter ang video nga gipresent sa prosecution. Speaking of the video, naglalis ang defense o ang prosecution kung unsa daw kataas sa video ang dapat i-present. Ingon ang prosecution para dili nato kalasan ang oras sa impeachment trial court ug mao ra man gid ni ang subject sa atong impeachment, dapat 2 minutes lang or portion lamang sa video ang i-present. Pero niingon ang defense nga dapat kuno ang entire 2 hours ang i-present tungod kay mag-provide kini og context para nganong nasulti ni VP Sara o ang katong mga statements niya against the president. Na ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Hindi ko nga statement ni VP Sara impeachable kuno because it can constitute as other high crimes or a betrayal of public trust, given that that statement was not directed to any ordinary person but against a sitting president, which means that national security is already involved. Pero ingon ng defense, this is only a conditional threat. Pasabot ni ini, wala gyud actual threat nga giingon si Vice President Sara Duterte kay conditional lagi kay niingon man siya nga kung mamatay siya ay hara niya ipapatay ang presidente. Now, niingon si Agent Kalilong when Senator Alan Peter Cayetano asked him kung kini ba daw ay conditional threat. Sa opinion ni Agent Kalilong, absolute threat kuno kini o dili conditional. Dili na po dayon nagsugod ang heated discussion sa atong mga senator judges. So in all fairness po kay presiding officer Cheese Escudero, he was able to manage it well. He knows the rules ug kabalo siya unsay legal basis in order to guide our senator judges, especially those who are not lawyers. During the first day of impeachment, klaro kayo that the prosecution, specifically si Attorney Ligutan, focused more on the substance and kung unsa gigisulti dito sa video. On the part of the defense, kasabot ko sa ilang strategy as a lawyer. Instead of focusing on what VP Sara Duterte said, they focused on procedural aspects, they focused on technicalities. Tungod kay, wala namang guy makalalis. Kani nga statement, gisulti gid ni sa Vice President and millions of Filipinos were watching. Now let's proceed to day 3. Nagpadayon si NBI Senior Agent Kalilong as their witness. In this case, the defense did their cross-examination. In the cross-examination, the defense focused on the procedural aspects, on the technicalities. Nangutana ang defense kung kinsa kuno ang nagkupot sa video, how it was obtained, giun sa pag-preserve, giun sa pag-authenticate sa video, ug sigurado ba daw si NBI Senior Agent Kalilong nga dili altered ang video. So grabe gyapon ka-intense ang paglalis sa atong defense o sa atong prosecution. Diri na gyud ni gawas kung unsa ka mga banggiitan, unsa ka mga maayo nga mga abogado ang gikuha sa prosecution at the same time ang gikuha sa defense, no. So makita nato nga nagkalaylay silang strategy. Makitaan pod nato kung unsa sila in litigation on how they handle these cases for their clients. But at the end of the day, depende ra gyapon kini sa senator judges on how they will appreciate the discussion o katong mga back and forth nga arguments sa atong defense o sa prosecution. So that basically summarizes the first week of the impeachment trial of VP Sara Duterte. Kini nga recap dili kani in-depth good, but if you want to know more about the impeachment, please watch the special coverage of the Bisdax of the impeachment trial of VP Sara Duterte. Actually, for our first episode,
we discussed the first week of the impeachment trial in depth ug kauban namo none other than one of the spokespersons of the impeachment trial on the part of the prosecution, Congressman Zia Alonto Adyong, which we are also proud of nga usapod ka bisdak. Dito gyud ninyo madunggan kung unsay mga nahitabo behind the scenes sa impeachment trial. So we will put down the link to that particular episode below. Now that we have provided a somehow objective recap kung unsay nahitabo sa first week of the impeachment trial, let's talk about my opinion about this. Diri na ta magprangkahanay mga kabisdak. Kung inyo kong pautanon kung kinsay nadaog or kinsay lamang between the prosecution and the defense sa first week sa impeachment trial, let me just say that both the prosecution and defense, I think they had their wins. But klaro kaayo para sa ako as a lawyer nga nilabaw gyud ang prosecution. Kaysa tinud-anay lang bisag kinsa pa ng abogado ang ibutang sa defense, maglisod gyud sila og depensa nga wala gisulti ni VP Sara kadto nga mga statements. Dili nato malimod nga ang gibuhat ni Vice President Sara Duterte nga giingon nato nga threat against the President, the First Lady, and the former House Speaker, gisulti gid niya kay daghan man kaayo ta nga nakita. There were millions of Filipinos watching her when she said these statements. So ang pangutana na lang karon sa Senate Impeachment Court ug sa mga senator judges, is this enough to convict VP Sara Duterte? Kung pangutanon ko ninyo, sa akong opinion, kung ako ang senator judge, it is more than enough to convict VP Sara Duterte. But then again, at the end of the day, kailangan pagyapon nato ma-reach ang threshold nga gi-provide sa atong impeachment trial court, which is 16 right now. Pero kaning 16 nga number, sama pag sa giingon sa atong mga senator judges, can still be questioned before the Supreme Court. It will now depend on the highest court of the land whether to uphold the 16 as the actual threshold provided by the Constitution, or pwede kini mabag-o given the conditions right now nga naay mga senador nga dili maka-attend sa impeachment trial, including Senator Bato de la Rosa, Senator Jinggoy Estrada, and of course Senator Rodante Marcoleta. But aside from that, whether prosecution or defense ba ang nidaog sa inyong opinion, I think ang pinakadaog karon kay ang mga Pilipino. Kaya nga naman, kay abi nato nga dili na madayon kini nga impeachment trial. Og importante para sa mga Pilipino, para sa katawan nga madayon ang impeachment trial against any impeachable official, dili lang kay VP Sara Duterte, tungod kay kini isa sa mga pinaka-importanteng accountability measures nga nakabutang sa atong balaod, specifically our Constitution. After all the delays nga nahitabo last year, nadayon na gyud ang impeachment trial forthwith. Now, this also provides an avenue and an opportunity for Vice President Sara Duterte to finally clear her name and defend herself before the proper forum. Nga dili lang ta basta-basta maghisgot, dili lang ta basta-basta maglalis, o dili lang ta basta-basta mag-argumento sa mga social media pages, but we are now talking about the impeachment court where VP Sara Duterte can finally defend herself. So there you have it, ladies and gentlemen, and that ends our pre-pilot episode of The Bisdaks, no? Gitawag nato kini nga pre-pilot kaya wala pa man gud atong amiga dire atong bahay nga si Lovely Granada, but hopefully she will be able to join us in our pilot and first episode as we continue to talk about mga nagkalain-lain nga mga issue sa atong gobyerno, sa atong nasod nga nakabalumi nga importante dapat madunggan ang mga tingog sa mga bisdak. So we would like to invite all of you to join us in this movement, kaning The Bisdaks na movement. No, if you have any comments, suggestions, if you have violent reactions, please feel free to comment them down below. Mag-comment lang ta o nya amo ng dunggan, amo ng basahon sa mga episodes, ug among siguradoon nga ang ordinaryo nga bisdak madunggan sa tibuok nasod.